Hello guys, good morning, good afternoon, and good evening sa inyo lahat. Coach Carl. So magdadrak ulit tayo sa isang student natin na nag-create ng kanyang market overview. So ang purpose ng market overview reaction na to is para ma-correct natin yung mga nakikita ko na kulang or need i-improve or need pang i-adjust sa ginagawa nila. So this is market overview by Ma'am Michelle. So let's go within his video. Currency pair CAD and Japanese yen. CAD, kinonsider ko siya kahit na hindi pa pasok dun sa scoring natin dun sa pinaka-overall na positive 1.4 pa lang. Pero kung titingnan ko yung H1 ng CAD, positive 6.9 na siya. So, i-consider ko na silang dalawa. And then after that, check ko yung sentiment nila sa market kung ano ba yung situation ng CAD and Japanese yen. So right now, ang sentiment ng market for the CAD Japanese yen is more on marami nakaposition ng selling. Pero sa currency heat map niya, nagpapakita siya ng bullish. So, buying ang pinapakita sa heat map. And then I'll check it sa baby tips kung naka-risk on or risk option. So right now, naka-risk on ang currency pair na CAD versus Japanese yen. So, ibig sabihin, buying position talaga siya. And then after that, I'll go to Forex Factory. I-check ko yung kung meron bang paparating na high impact news So, sa dalawang currency sa pair na process binabantayan. ni ma'am, no, sobrang bilis lang nung transition niya, which is mas maganda, pero upon checking naman about dun sa mga information na release niya is tama. Okay? The scoring, the heat map, and the sentiment is all check. And then sa Roro is check, recommended for that check, ano. So ngayon tama din yung process, nasa fundamentals na siya, which is checking the forex factory. Okay, yeah, let's continue. So as of today, meron ng CAD or ang Canada, tapos na nga siya. And then, lumabas niya. So, yung manufacturing sales nila is same pa rin naman siya nung... Okay, dito sa part na to is chine-check niya lang yung previous days lang, no? So, mas maganda, you can go back and track. Tignan niyo pa yung mga previous data or information ng mga catalyst. Why is nagkakaroon ng strong momentum si CAD. So, sobrang importante nun. Then, sobrang halaga na dapat i-record nyo po siya. Para during the time or in the future, mabilis nyo lang balikan yung mga information na to and mabilis nyo din makapag-create kayo ng conclusion sa trading ninyo. Hindi nagbago yung kung ang forecast nila is
0.7%. Yung naging actual report sa market is same lang. And then sa wholesale sales nila, ang forecast nila is 0.8 and then yung naging actual is 0. So, i-check ko, merong hindi ganun kalaki yung magiging impact niya kasi naka-yellow folder lang siya. So, ang babantayan ko is yung high impact nila is coming Tuesday, tomorrow 8 p.m. also. So, meron silang high impact for the consumer price index. So, yun yung sa tingin ko na nakaka-apekto sa galaw ng currency pair na CAD versus Japanese yen. Check ko rin siya sa trading economics. So, check ko yung Canada. Check ko yung GDP growth nila. So, yung GDP growth rate nila is yung previous is negative 0.1 and then yung last is 0.2. So, napapakita na lumalakas ang currency ng Canada. So, base dito, Canadian economy expanded daw ng 0.2% ng fourth quarter ng last year and recovering. So, okay, ito tama ito. She's dinabasa niya yung narrative, ano yung hinahanap niya yung mga key point and understanding na nung momentum ng GDP nila. It's either pababa siya or continues up. 0.1 contraction in the previous period. The country's export of goods and services rebounded by 1.4% due to ng crude oil nila. So, tumaas to ng 6.2%. Pero yung kanilang import of goods and services is bumaba, declined by 0.4%. Additionally daw, yung household spending edge is tumaas ng 0.2%, accelerating from 0.1. Yung last quarter din siya. So, yung business investment dropped for the 6th time over the last 7th quarter. So, yung naging annual basis nila is yung GDP nila is nag-grow ng 1.1%. So, ito is pagpapakita na talagang malakas ang Canadian dollar versus Japanese yen. And then after that, I'll go to chart para i-check ko kung ano yung kanyang status or yung kung ano na yung nangyayari doon sa chart mo. So right now, nakikita ko na as of na talagang tumataas siya ngayon. So, since na buying position yung hinahanap ko, I look for the
demand area and the support area, and also the imbalance. So for this one, Wait lang, ba't CAD-CSF siya? CAD-CSF ba ito yung yung tine-check ipapons niya or CAD-JPY? Alam ko CAD-JPY yung tinitignan niya eh. Okay. bullish. Hmm. So, buying ang pinapakita sa heat map. And then I'll check CAD-JPY nga. if Tapos yung chart para i-check ko kung ano yung intermarket na niya, talagang hindi na siya malakas nag-check ang ng Canadian dollar versus JPY, no? Japanese yen. Hmm. And then, since na buying position yung Nalito na si ma'am hinahanap dito, ko, no? I look for So, supposed to be demand area and dapat CAD-JPY yan. Pero tingnan natin sa mga the susunod pa. support area, and also the imbalance. So, for this one, Kaya kung mapapansin nyo, no, walang momentum, no? Kasi wala naman pasok sa scoring to. So, kung titignan natin yung CAD-JPY, so dapat merong momentum yun. Tingnan natin kung mapapansin ni ma'am. So, ito yung consider ko na mahirapan ka maghanap pag ganito eh. support area ko. This one. So, sana mapansin niya. This one. Ito yung support area ko or the demand zone. And then, this area naman yung imbalance. So, kaya ganyan. So, mali na yung positioning ng imbalance niya. Ito yung imbalance. And then, Wala na. Naligaw na siya. ito yung magiging, Kasi walang momentum ito eh. yung support ko. I mean, supply area. This So, okay. Nagkaroon na siya ng supply doon. Kaya lang buying siya eh. And then, mag-draw ako ng Fibonacci. So, from here, going here. Okay, mali na siya. So, mali ito, no? So, supposed to be dapat from supply or demand to resistance or supply to support. Dapat yun nun. Hindi pwedeng supply to demand or demand to supply. Hindi pwedeng. Hindi wala yun sa rules Buying natin. position. Sorry, but I think I look for another supply area. Yan. This one. Sinatsambahan niya na lang siguro yung points. Out of ano na siya. Medyo nahihirapan pa siya technical aspect ng TFX. Dito lang. And then, ito yung magiging, naglampasan na siya. Ito yung magiging buying position entry ko.
This one, yung position. So, mag-e-entry walang lang. So, ito yung check ko kung ano ba yung position ko. Dito ko mag-place ng SL. So, I'll calculate ko yung stop loss na i-release ko sa market. So, this one is 23 pips. 23 plus 31, and then the third position or the third entry is 38. So meron akong 92 pips na i-release para sa SL. So, yung forward ko na to, no? So, tama naman yung process niya. Nagkamali lang siya dun sa pairing, no? So, kung meron akong So, tignan din natin ito. capital na $20 and then i-release ko lang sa market is 3% ng account ko, and then the total SL is 92 pips. So, 92, then divide, dahil micro yung account na nasa chart ko right now, so 92 divide ko siya sa 100 is 0.92. Okay. Mali din yung dinivide niya, no? So, dapat ang i-divide niya ay yung lot size. Ito kasi yung pips yan, eh. 92 pips. 92 pips. Nalita na si ma'am. 100 pips is 137 divided by 700. 137. So, 100. So, balik ako sa chart. So, ang dami kasing chart niya. So, mas maganda ipag-isa-isayin niya na lang yung mga tools, no? Para hindi na palipat-lipat. By limit. Nakakapabagal din sa computer yung maraming naka-open na MT4. Tingnan pa natin. Continuous lang natin. Divide 3.33 lang. 0.33 0.66
Mhm. Mhm. The second position is 66.19. Forward ko na 'to. By step. Okay, yung positioning ni ma'am. And then, ang magiging take profit So, mali na din yung positioning, no? Naka-buy stop na siya dito, tapos naka-buy limit. So, mali. Tapos, meron na siya dito, ano. So, he need to improve the technical aspect. The first entry Okay, mali na yung positioning. ba talaga yung mga pinaglalagay kong mga position. Yun lang po. Thank you. Okay. So, okay. So, based dun sa napanood natin or nakita ko na ginagawa ni ma'am, okay na yung process niya sa pag-identify ng scoring, the heat map, the sentiment, and the RORO. And also, yung fundamental aspect is nagkaroon naman siya ng konting back check dun sa mga previous catalyst. Then, pagpunta niya naman sa intermarket is tinignan niya lang yung one side, no? Isang side lang yung tinignan niya, which is yung CAD. Hindi niya chinik yung JPY. So, pagdating naman sa chart, nalito na siya lalo. So, instead of checking kung ano yung nakita niya from the very beginning, which is the CAD JPY, so nag-end up siya na tinitrade niya na yung CAD CHF. So, dapat maging aware kayo sa mga ganong pairings kasi napaka-crucial nun. Kasi kung titignan natin, yung next procedure na ginagawa niya is lahat na siya mali. So, nagkaroon na siya dito ng buy stop and buy limit and instant execution. So, hindi niya na alam kung anong code yung ginamit niya, if GP1 ba siya, GP2, and other aspect na kailangan niyang i-consider before entering in the market. So, that would be all, guys, and I hope makatulong itong reaction video dun sa ginawa niyong assignment and make you more improved. Okay? See you next time.